Bakit karapat-dapat na maging bayani si Dr. Jose P. Rizal? Naisip mo na ba kung bakit karapat-dapat na maging bayani si Jose Rizal? Bakit siya, kung may ibang Pilipinong nagbuhos ng tunay na dugo para sa ating bansa? Bakit? Hayaan mong isalaysay ko sa iyo kung bakit karapat-dapat na maging bayani si Dr. Jose P. Rizal. Alam nating lahat ay makasaysayang pamana ng yumaong si Dr. Jose P. Rizal para sa ating bansa na tumibok ng malalim sa ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa trabaho at buhay. Isang maintelektual na indibilidad, isang reformista na mapag-isip, at isang passion-driven na tagapagtaguyod para sa pagbabago. Ang katangian ito na kanya ay naglalaman ng mga katangian ng isang tunay na bayani. Sa ating pagbabalik tanaw at pagninilay-nilay sa kanyang mga kontribusyon sa ating bansa, kitang-kita ang kanyang walang pagsubaling pangako sa katarungan, kalayaan, at pambansang pagkakakilanlan na nagtataglay sa kanya bilang isang figura ng paghanga at paggalang. Una sa lahat, ang advokasya ni Rizal para sa edukasyon bilang isang paraan ng sandata ay nag-aangat sa kanya sa katayuang kabayanihan. Siya ay tunay na naniniwala na ang kalaman ay ang susi sa pagpapalaya sa atin mula sa mga mapang-api at iangat ang ating lipunan. Bukod dito, sa pamamagitan ng kanyang mga gawain sa buhay gaya ng mga akda, partikular na sa kanyang dalawang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Inilantad niya ang malungkot na realidad ng kolonya na paghahari ng Espanya at ang mga kawalang katarungang kinaharap ng kanyang mga kapwa Pilipino noong panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga problemang ito, nagawa niyang magpasiklab ng kamalayan at pananagutan sa mga mamamayang Pilipino na nagbigay inspirasyon sa kanila na maghanap ng kaalaman at ituloy ang panlipunang reforma. Ang pagsusumikap at dedikasyon na ito sa edukasyon ay hindi lamang nagmarka sa kanya bilang isang visionary, ngunit nakaposisyon din sa kanya bilang isang diwa ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Bukod pa rito, ang kanyang katapangan sa pagtataguyod ng mapayapang reforma sa panahon ng matinding kahirapan ay isang patunay ng kanyang kabayanihan. Sa kabilang banda, habang marami ang nananawagan ng marahas na pag-aalsa laban sa mga kolonya na kapangyarihan, gumamit si Rizal ng dialogo at mapayapang paraan upang maimpluwensyahan ang pagbabago. Ang kanyang paniniwala sa makatwirang diskurso at ang kanyang pagtanggi na gumamit ng anumang uri ng marahas na paraan ay ang nagpapahiwalay sa kanya sa iba pang mga pinuno noong kanyang panahon. Gayon din, ang kanyang pangako sa mga prinsipyo ng demokrasya at karapatan pangtao ay nagpakita ng maharlika ng kanyang espiritu, ng kanyang pagkatao at mataas na moral na batayan kung saan pinanatili niya ang kanyang mga paa sa lupa. Kahit nasa punto ng pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang pagbitay noong Disyembre 18, 1946 ay naging malaking pagliko sa Rebolusyong Pilipino na lalong nagpatibay sa kanyang katayuan bilang pambansang bayani. Bukod sa kanyang intelektual na kontribusyon at mapayapang advokasya sa bansa,
Kinilala rin si Rizal sa kanyang dedikasyon sa pambansang pagkakakilanlan. Ang kanyang mga sinulat ay nagpasigla ng damdaming nasyonalismo sa mga Pilipino na naghikayat sa kanila na ipagmalaki ang kanilang pamana at ipaglaban ang pagkakapantay-pantay at mga karapatan. Bukod dito, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakakilanlan sa kultura at pagpapasya sa sarili habang itinatayo ito para sa hinaharap na malayo sa kolonya na pang-aapi. Ang kanyang pananaw sa ibang bansa ay sa isang bansa kung saan ang mga Pilipino ay trato ng may dignidad at paggalang ay nagpasiklab ng isang malakas na pakiramdam ng pagiging makabayan na bumuhos sa ating mga kababayan sa isang mahalagang panahon sa kasaysayan. Sa wakas, ang hindi natitinag na pangako ni Rizal sa kanyang mga prinsipyo at mithiin ay nagsisilbing inspirasyon para sa ating lahat. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng katatagan at pananalig sa harap ng tila kahanga-hangang mga pagsubok. Sa panahon ngayon, kung saan ang pansariling interes ay madalas na natatabunan ng pagiging hindi makasariling. Hinihikayat tayo ng kanyang pamana na yakapin ang ating mga responsibilidad bilang mamamayan para sa pagbabago. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na kabayanihan ay hindi lamang nakasalalay sa malalaking kilos, kung hindi sa tahimik na determinasyon na magkaroon ng positibong epekto sa mga komunidad na nagsusumikap para sa katarungan at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Bilang konklusyon, si Dr. Jose P. Rizal ay hindi lamang simbolo ng paglaban laban sa kolonya ng pang-aapi. Siya ay isang gabay na ilaw para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng paghahangad ng edukasyon, pangako sa mapayapang reforma, dedikasyon sa pambansang pagkakakilanlan at hindi natitinag na mga prinsipyo, nakuha niya ang kanyang nararapat na lugar bilang isang bayani sa ating mga puso at kasaysayan. Igalang natin ang kanyang pamana sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga pagpapahalaga ng kanyang mga ipinagtanggol at pagsusumikap na bumuo ng makatarungan at pantay na lipunan na kanyang naisip. A favor! Carguen! Apunten! Consumatum est!